Sumilagay kayo Rox yung ano mo, trapal. Yun ako. Sumilagay yung trapal. Pati ng tao. Kunin mo ilagay mo yung trapal. Yun ako. So ano din po, mahirap na pamilya. Ito na scout ni Kuya Brooks, mga kaibigan. At talagang ano po, medyo hirap din ang buhay. So magkakabit po ng trapal, tulo. Grabe na po talaga po. Ay, grabe na pala ang bahay niyo po. Mga kalingap, mga kaibigan. Siya lang. Okay. Hila. Haba naman yun. Sakto pa yun. Yun, okay. Yung dito, yung gilid, ihila rito para So yan na po mga kalingap, dilim-dilim na rito. At kahit umulan po, di na mababasa dahil may trapal na. Salamat po kay Kuya Balsantos. po na tulungan po kami. Grabe po talagang hirap ay buhay. So para paano na lang baga po, kung ano-ano na lang binibinta po namin. Binta po kami ng mga gulay-gulay po. Salamat po sa inyong lahat. Hi! Ano? Magandang tanghali po, mga kalingap. Ano pangalan mo, boy? Jericho po. Ikaw? Makmak yan po. Makmak, ano? Ay, nanata po. Kakain ka ng maraming kanin? Ha? O, sakay na kayo dito. Yan po. Yan po. Yan, napapakainin. Sa Jibuni Nasal. Ayan, unlimited rice po yan. Si Teresa. Pag-usapan na to yung babahay kung saan natin itatayo. Ano na? Doon lang po sana sa lugar din namin. Doon na lang sa dyan sa inyo. Kasi may problema tayo doon. Ang mama mo at saka si Teresa hindi magkakasundo. At kawawa naman ang asawa mo ngayon. Yung pabahay ko na yan, unang-unang kong nakita si Teresa. Siya, kaya ako'y kinausap doon at yung mga anak mo nga nakita ko na pasapasan yung isang sakong kamuting kahoy, no? At kinuha ko address niya. So ibig sabihin siya yung naging daan o dahilan kaya tayo pumunta doon para makita natin ang sitwasyon ng iyong pamilya mo, no? Dahil sa mama mo sa inyo yung lupa, pero pagkatayo nagtayo ng bahay, baka magkakaproblema ang mama mo at ang asawa mo. Ha? Kasi po ngayon pala, sinabi ko kung sakali man po ako na madagos itong tabang situyo sa umuya ni Kuya Brooks na Kuya Balsantos mo ba. Marami po salamat. Pero sa ito nga, mas maganda po siguro ako mas paborito siguro kasi dito ang hanap buhay ko eh. Nandiyan ang hanap buhay mo? Buhangin po, nandiyan po ang hanap buhay ko. Naintindihan ko yun. Ngayon, pagdating ng araw, baka palayasin naman ang asawa mo dahil yung bahay na itatayo natin para sa inyo at naging daan ng asawa mo. So, kung masabi ko lang po dyan, siyempre, magulang mambaga po mga kulang yan. Kahit ano mangyari, siyempre, medyo iba ng takbo ng utak. Hindi mo po siguro kasi walang alam mo po sa akin. Siguro. Unang-una ngayon, sinabi ko po kay mama,
Sabi ko, Anong usap na kayo tungkol doon? O sige, anong sabi nyo? Pag pinag-usapan nyo na, anong sabi mo? ang sabi po sa akin ng mama, hindi naman nandiyan. Wala man yung problema. Kasi po, si Teresa kasi po, ang wife ko. Tapos mama, medyo hindi po magkaintindihan. Ngayon, sabi ko ma, alang-alang lang po sa akin. Hindi naman sa akin, sa mga bata. Kasi kung mapapalay man po ako, wala man akong hanap buhay doon. Andito po ang trabaho ko. Andito ang pagbubuhangan ko. Siguro pwede ko sa kausapin din, ano? Tungkol dyan. Eh si mama po, okay naman po. Okay na po. So, Okay na sa baguhay. maganda rin kinuha ko yung side mo. Kasi siyempre, Wala. pagkapagdating ng panahon, tapos silang dalawa ni misis mo at si mama mo, hindi magkakaintindihan. Tapos, alam mo na mangyayari. So, para sa akin, bilang Kalingap vlogger at ang pabahay ng Kalingap at may problema, hindi dapat magkakaproblema dahil pangit para sa mga nanonood, sa mga viewers, kasi itong ating ginagawa, pagtulong lang naman. Pero pag hinahaluan ng mga ganung bagay na hindi nagkakaintindihan, hindi kami pwede basta-basta magbibigay kung hindi maayos sa problema. So, kaya ngayon pa lang atin nang ayusin, no? Okay. Habang in-exer pa naman natin ng pabahay, kasi meron na tayong sponsor na naawa sa inyong sitwasyon, ang bahay nyo, kung ano kasira, at nakita naman ng kahit bata ka pa daw, pero nagsisikap ka naman, hanap buhay ka naman, yun nga lang, hanggang doon lang sa pang-araw-araw na pangangailangan nyo, no? Bakit yung mo din pinagawa? Trabaho po yung hirap. Ha? Bakit yung trabaho ay kulang po. Kinikita ko lang kulang po. Yung trabaho mo? Pag-uuli. Pagtalukan. Kapos-kapos sa budget. So, ilang taon na ba yung bahay mo na ang hindi mo na napaayos? Bakit? Anong naging dahilan? Kasi po, ang trabaho ko po ito, pagbubuhangin lang. Tapos, pag-uuling po, pagbaba po ang ilong, hindi na pagbuhangin. Kasi po ba ang ilong. Ngayon po, pag mamauraw naman po, kasi hindi rin naman po ako nakapag-uling. Ngayon po, nag-aasa na lang ako sa mga bigay-bigay ng kapatid ko, mga bigay-bigay ng mga mag-anak ko. Yun na lang po. Sobra po nahahawa na ako sa sarili ko, nakasubo ko sa pamilya ko. Kasi puro bigay-bigay na lang po baga. Yung butas ng bahay mo, bubong, pag umuulan, at alam mo naman, di ba, puro plastic. So, sino nalagay ng mga plastic? Ikaw din. Ikaw lang, para lang magawa ng paraan. So, talagang walang di kaya, bumili ng nipa. Kasi po, binibili po dyan ay. Ha? Ang kinikita ko po sa binibili po mga nipa, yung mga alahaw. Binibili rin po ay. Kaya lang kinikita ko po sa araw, halos kulang pa po sa pang-araw-araw. Oo, naintindihan naman namin yun. Pero pag ito sa kasipagan, andyan lang naman. Opo. Talagang nagtatrabaho ka naman para sa mga anak mo. Yung gabi nga po ginagawa kong araw para lang po sa kumita ako ng malaki-laki. May bisyo ka ba, Marlon? Wala po. Sigarilyo? Kahit na umiinom ng konti, wala? O meron man kahit paano? May inuman po, maski para papaman. Pero puro pamilya pa ako, trabaho, pamilya. Kasi sa barkalat, chat-chat lang. Mga simple, karatas lang. Mapagmahal ka naman sa pamilya mo? Sa asawa mo? So, ang gusto mo, dyan nasa bakod sa mga magulang mo ang ating itatayong bahay para kay Teresa, no? So, Teresa, ano masasabi mo na doon lang daw sa biyanan mo ang ating itatayo doon sa yung bahay na para sa tulong sa inyo? Bakit ayaw mo doon sa ano? Dahil nasabi naman si Marlon na siya na bahala sa mama niya at magkaayos din kayo. Kahit nandun siya ang bahala. Pag wala nang po sa ibang Pag wala siya, natatakot ka pag wala siya. Nandiyan ang hanap buhay ni Marlon sa
malapit sa dyan sa anong pangalan yan lugar? Sa Kaligtaan. Paano yun? Siya naman daw bahala sa mama niya at magiging assistant at kakausapin naman natin yun. Kaya kumain muna kayo. Kasi kain muna pag-usapan natin mga ganyan para maayos. O sige, kain muna kayo ha. Ayan po, kasama po. Ayan, ano niya? Dito na boy. Kain na kayo. Tapos na kumain? Ay, grabe. Albis lang kumain. Anak bakas kumain. Nakailang kanin lang. Tatlo. Dalawa. Ikaw nakadalawa rin. Ikaw nakadalawa. Hindi ako nagkain ng marami. Si Alim yun, nakailang kanin. Isa din? Ay, grabe. Salam. Thank you sa lahat. Todo ba ang ano? Oh, kanin pa. Ha? Nakailang kanin ba? Ano, hindi na kaya? Hindi na kaya ubusin? Ubusin mo. Kaya mo yan. Ito si ano, si Kuya, malakas kumain, oh. Yan, very good. Teresa, so ang pasya mo, ang decision mo ay doon sa papa mo. Anong sabi sa'yo ni Marlon na alam niya na? Ha? Ayaw niya doon. Paano naman gusto mo doon? Ano mangyayari dyan? Okay na sa'yo? So ano mangyayari dyan? Halimbawa, may mangyayari hindi maganda at hindi kayo magkakaunawaan at hindi kayo magkakasundo. Ano mangyayari? Papalayasin ka naman, no? Papalayasin ka pa, hindi naman. Siyempre, di ka naman pabayaan ni Marlon siguro. At tingin mo ba, pabayaan ka ni Marlon? Pag nangyari yun? Kaya nga. Siyempre may mga anak naman siya sa'yo at ikaw naman may mabait na asawa. At kung may problema ka sa biyanan mo, kausapin natin. Okay lang sa'yo, nakakaharap ka din. Ano ba alam mo? O Aldrin, ano masasabi siya? Si Aldrin, kabarkada ni kaibigan ni ni Marlon. Ano masasabi mo sa relasyon nila magyanan? Mas mabuti po sana kausapin na lang po yung biyanan niya para magkasundo-sundo. So tama ang ano mo na magkakausap sila dalawa, no? Kasi mahirap naman kasi kung may mga problema sila sa isa't isa at pagdating ng araw, mas maganda po ganun. Maging okay. Maging okay. Oh, yan. Yan si Marlon. So Marlon, so pwede mo bang pagkatiwala mo yung magulang mo na di man maiwasan talaga na minsan di nagkakasundo sa isang manugang at maging yanan, no? So yun nga, mayroon tayong nababalitaan, hindi lang sa kanya, hindi lang sa kanya, at marami pang iba. Kung sakali mang wala ka at nandun ka sa trabaho at nalaman at nagsumbong sa iyo o yung mga anak mo, at inaway ni mama mo ang kanyang manugang, so ikaw, ano gagawin mo naman na diploma siya? Ngayon pa lang po, nag-isabi lang ako. Sabi ko, marami po salamat kasi inagutulong sa amin. Kasi sa ganitong pamumuhay ko, hindi ko kayang suportahan ang pamumuhay ko pamilya ko sa ganitong hanap buhay. Ang pinusuportahan ko lang po sa pang-araw-araw ko sa pamilya ko, hindi po sa pang-araw-araw pagkain. Kahit pa paano, naitrabaho ka at hindi mo napabayaan sa pagkain ng mga anak mo. Kasi makikita mo naman, malulusog sila, tama ba? O malusog naman sila, So, malusog naman ang bunso mo, yan, So, nandun na kami, proud kami dun sa bilang padre pamilya ka kayo, ang iyong pamilya hindi mo pinabayaan pagdating sa pagkain nila. Ang problema mo lang, hindi mo kayang ipagawa ang iyong bahay. At ngayon, mayroong tutulong sa inyo at yung nga po, ang isang generous sponsor natin, nakita po ang inyong bahay nga, naawa nga po siya. Kaya lang, may problema tayo sa mama mo at sa asawa mo, hindi sila magkakasundo. Kaya mo ba silang pag-ayusin o kaya mo bang
pagtanggol ang asawa mo? Kaya ko pa silang pag-ayos. Kasi po, simpleng bagay naman. Ayan. Ayan, bilang anak sa mama mo, siyempre, andun yung kausapin mo ng maayos. Okay. So, Teresa, so, sangayon ka na ba sa plano, sa gusto ng asawa mo na dyan lang at di ka daw niya, hindi mo sa pababayaan? Teresa, narinig mo naman, ito naka-vlog, sabi niya, di ka niya pababayaan. So, nandun yung pagmamahal sa iyo at mga anak nyo at sa mama niya o biyanan mo na mag-aayos din kayo. Siguro naman papayag yun, ano? Pag pumayag siya, okay na yun, no? Ang maganda lang dito, pag-uusapan. Kung yung nag-alala ka, baka pagdating ng araw, di kayo magkasundo, okay ka nang baka bigla siya kapalisin, hindi naman. Ayan, ito. Ayaw ko naman po siya. Hindi ka mapabayaan. Nandito tayo ngayon sa Siba Vlog. Ka mag-alala, ayusin. Maayos natin yan. Kasi ayaw ko din at ayaw din ng sponsor ko na may problema. Project natin, ipabahay natin, magiging maayos. So may problema man, ayusin natin. Ano? So panatag na ang loob mo na ayusin natin. Ano lang, tiwala lang kay Marlon. Ha? Tiwala lang kay Marlon sa asawa mo, ha? Kailan ko kakausapin si mama mo, biyanan mo? Ha? So, hindi ka naman maldita? Maldita ka ba? Hindi, yung totoo. Ha? Ano masasabi mo sa asawa mo, Marlon? Maldita ba? Hindi po yung maldita. Kung baka po ito, strict ko lang talaga. Nasa lugar. Nasa lugar. Sinanay ko lang po talaga medyo maganda. Pero sa kuya man po, nakikinig man po. So, gusto mo lang mag-ayos sila, no? Okay, sige. Bilang isang anak po talaga. Asawa ko naman yung naragabiyado. Kaya makakatapos kayo. Okay, so nandyan tayo. Si Kuya Brooks, tutulong tayo para mag-ayos, no? Ayan, gusto ko lang din na panatag ang loob mo pag doon na tayo magpatayo ng bahay para sa inyong mga anak at kasama mo si Marlon, siyempre. So, maaring sa umpisa mahirap tanggapin o mahirap kanyang tanggapin kung ano man yung ayaw sa iyo, di ba? Kung ano yung ayaw sa iyo, so atong ayusin yun. Kasi wala na sa magagawa. Nandiyan na tatlo ng anak ni Marlon. Marites. Ay, sorry. Oo nga pala. Yung sinasabi mo sa may bandang Labo, meron kang lupa doon sa magulang mo, no? Sa papa mo. At ang sabi mo sa akin, nakasangla. Magkano ang sangla? Patagal na ba nakasangla? Tagal na po yun. Wala ba maging problema kung sakali ayusin natin? Wala na. Tubos na nga lang po ang kailangan. Tubos na lang kailangan. Okay. At meron pong tutulong dyan si generous sponsor natin na talaga namang nahabag sa inyo. Ang tanong ko, papayagaya ang mister mo na si Marlon pag halimbawa nakalipat kayo sa Labo o kaya doon tayo magpabahay para sa inyo ni Marlon, papayagaya sa yung ba siya mapapasukan doon maghanap buhay? O kasi ang sabi mo nga si Marlon ay masipag para sa mga anak mo, no? Pamilya niya. So maasahan natin doon sa lugar na yan na meron siyang hanap buhay. Ayan. Nandito si Marlon. So Marlon, ano masasabi mo sa sinabi ng asawa mo? Ako po, sang-ayon po ako din kasi unang-una may lugan po. Ayun! Kasi Ayun! pag mo pa kumudala, mas pag po ako sa bundok. Ayun! So bundok pa talaga yan? As in bundok? Tabing kalsada po ito. Pero Tabing kalsada malusong. pa? Paglampas mo po ng highway, malusong pa. Hindi lang po layo. Okay. Malusong So pa sa po. tingin mo naman, Tabing kalsada. yung lupain nila pag natubos natin dahil sa ating sponsor at kayo matulungan, so malaking posibilidad na alagaan mo yon para sa hanap buhay nyo, para sa pagkikita ng pamilya. Kasi pag once na makuha natin yon, maayos natin, sa inyo mapupunta yon, tama ba? Sa inyo, kasi wala ka na magulang, no? Paano yung pagkapatid mo? Walang problema. Ayan Marlon, so payag ka sa desisyon na asawa mo na doon na lang tayo sa Labo, doon sa lupa ni papa niya, at least kayong dalawa na mag-handle. Siya, ano po si Marites? Si
Teresa po. Ah, Teresa. Teresa po. Anong si Teresa? Teresa po. Ulilan lubos ko lang. Ano yun? Ulan. So, siyempre, hindi mo pwede pabayaan. Baka mamaya, pag pinabayaan mo, baka magluki-luki naman, kawawa naman. Yan ha. Ayan po, ito mga kalingap. So, napag-usapan po namin ito. At ito po ay magandang pag-uusap namin. Kasi po, pareho may problema both side. Sa mama ni Marlon at saka si Marites, alam niyo naman natin, di maiwasan. Normal po yan. Wala po naman tayong masabing masama, kundi normal po na may hindi magkakaunawa. Ngayon po, ito si Teresa, meron po siyang pamana sa magulang niya at amin pong ayusin kasi po nakasangla. Okay, so ito isa na lang sasabihin ko sa inyo. Wala problema kay Teresa, okay na siya. Kung doon tayo panatag. So last decision. Okay lang po sa akin. Okay. Dahil nandun mga anak mo at pag ganun-ganun ka na lang. Malay natin, pag nagkaipon ka ng konti, magkakamotor ka. O diba? O di may ka na pag ganun-ganun. Kung di mo maiwasan yung pagbubuhangin, o pag ganun-ganun ka lang. Doon naman sa Nyugan, pagka naayos mo yung mga lupa doon, tanim-taniman, kung mahilig ka naman sa lupa, walang posible. Masipag ka, di ba? O may kasama ka dito, ano mo siya? Kumpare ko po, dito po. Asawa mo nandun lang din? Ilang taon ka na? 25. So ang trabaho mo, sa katrabaho dito, pareho kayo? Magbububuhangin, tsaka mag-uuling. Magkano ang pag nagbubuhangin kasi isang araw lumalabas? Kita mo magkano? Dito po, 100. Sa araw-araw, isang 400. Depende po. Depende sa order? May order ba yun? Ang isang kubiko ang kuha sa amin, 200. Ang baba, no? Baba po, isang kubiko 200. Kaya tayo binibili namin, Ito po, deliver na po yun. kulang-kulang 1,000. Di-deliver mo na po yun. Kukain mo sa buhang sa tubig. Aangatin mo, papasayin mo, karagin mo sa karita, di-deliver mo, 200 lang po yun. Sa isang kubiko po, minsan 3 oras mo na bago makuha. Ayan, pag-usapan natin yung buhangin. Ang kuha nila sa inyo, 200 per kubiko. Okay, so alam na marami kung magkano kubiko binibinta niya sa amin. Nasa 750? Ay, 800. 900 po. Ha? 900 sa kubiko na nakuha. Pero sa iyo kinukuha ng 200 sa kubiko. Oo nga, no? So pag nakadalang kubiko, 400, no? So ang isang kubiko ba mahirap kunin? Matagal? Pero po, mahigit po 3 oras. Ay, tapos nakababad ka sa tubig. Kasi po ang kukuha namin, ganyan katirit ang dadaanan namin. Tapos ilog po. O nakita ko nga. Yung ilalim ng ilog niyan, anong lampas tao na? 2 lampos po. Ay, grabe. So nasa ilalim kayo ng tubig, yung kalating sako napupuno agad. Ano po, yung katin sako po, matagal bago mapulo. Kasi dahil mga kaba yung panghandok namin. Minsan, So ilang minuto kayo tumatagal sa ilalim ng tubig? minsan po, mga segundo lang din. Tapos Segundo rin lang. haon ulit. Haon. Tapos pagka makakuha ng hangin, babalik sa ilalim. Babalik ulit sa ilalim para... yung haldok ng buhang. So mahirap talaga. Ayun po, kasi nahirap. Wala bang mas mababaw pa ron? Ubus na? Wala po. Ubus na yung mga buhangin sa mga tabi-tabi? Ubus na. Ay, grabe, ganun pala ang buhay ng magbubuhangin, no? Minsan nga po, minsan ako dyan ang marumuntikan kasi Oh, yung kinukuha pa namin buhangin, may tuod na nakabalagbag sa May ilalim tuod? ng tubig. Oo. Kaya po, yung short ko, Ay, oo, sumabit. Sumabit. so munti ka nang malunod, yung baga, ay, grabe, ano? Sobrang Buti- palag-palag ko, yung pulsa Oo. ko, napunit yung ano. Ay, grabe pala. So, yun na nga. So, yung plano natin ngayon, doon na lang sa Labo. Tama, Barangay Labo? Labo din po yun. Anong barangay? Po yun ng labo, kabungahan. Doon tayo. Umpisa po ang bagong silang hanggang sa Kabungahan, 5 barangay po. Ilang oras sa biyahe? Alis ka po dito, kung mamotor ka lang, 1 oras ka lahat. Pero tabing highway. Pero yung lupa na sinasabi na sino ang nakatira ngayon doon? Wala po. Ay, saan ang bayaw mo? Nasa Batangas na po. Wala na. So, wala lang nagkasikaso ngayon doon. Paano yung mga yugan? Nakasala po yun, nakasala. Ay, ibig ko sabihin, wala na nga nagbabantay doon. Yung nakasanda, taga rito ang nakabili. Ang Kaya nakasanda. din po niya.
Nasangla. Sabi din po ni Papa. Nasangla. Pinapatubos na nga po eh. Pinapatubos na. Pinapatubos na nung Yan. chat mo na lang. Ay, paano mga papel nun? Andun po sa Nandun po sa pamangkin. pamangkin ko po. So, wala problema ba pag maayos natin yon? Okay. Ayan po mga kalingap, no? Atin pong inaayos ang mga problema. No? Kasi mahirap po kasi po. So, dapat natin ayusin. So, ito ang final. Doon na tayo sa labo. Oo, hindi. Opo. Okay, hindi na tayo mag- Sige, kita-kits ulit tayo. Sunod na araw o linggo. Pero, mag-start po ako by next year na. At meron pong plano po ang sponsor po natin na tutubusin para po sa anak buhay nila at magiging tahanan nila doon sa lugar ng Barangay Labo. Kaya po gusto ko niyang bumalik doon sa lugar na yan dahil po ay ang lupa po ay gusto na pong ibalik ang pinagsanglaan at wala po silang pera para po matubos nila. Kaya salamat kay Lord at meron pong mabuting puso na tutulong po sa kanila. Ayan mga kalingap, amin pong abangan kung ano man ang inyong opinion. Ayan, salamat po mga kalingap. Ayan, no? Salamat po kay generous sponsor. Arigato. Ayan. Bakit? Gutom na ikaw? Na naman? Ha? Gutom ikaw? Hawak daw po ng didi. Ha? Bakit dumidedepense? Hawak lang po bago matulog. Ay, ganun lang. Pala pwede humiwalay sa'yo yun. Para pamili ng ulam. Ako kayo mga doon, binigyan ng ulam ko sa ganito pa ha. Sige. Hi. Arigato.